blessings will overflow. Alam niyo guys, sa totoong buhay, okay mga You have to mingle and get along with successful Hindi mali yung people. negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Paano ka mapapabilang doon sa 1% na siguradong kikita? Step 1, ang unang-unang kailangan nyo pong gawin is equip yourself with knowledge and information. Kagaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, yung mga magagaling na negosyante, kahit zero, kaya nilang gumawa ng pera because of their skill set, because of their knowledge. So number 1 talaga na kailangan mong gawin sa pagiging negosyante is what? Learn. Sabi nga nila learning is earning. 'Di ba? Kung gusto mong kumita, kailangan matuto ka, kailangan mag-aral ka. Before, hindi ka nagbabasa ng libro tungkol sa negosyo. Maybe now is the time na maghanap ka ng mga reference. Yan ang kailangan mo talagang gawin. That's the first step na kailangan mong gawin bilang negosyante, kailangan mo mag-aral. Wala kang choice. Hindi po pwedeng magnenegosyo ka lang, gagayahin mo lang yung tindahan ng kapitbahay mo, gagayahin mo lang yung barbecuehan ng kapitbahay mo. Pagtitinda ka rin ng barbecue, hindi ho ganun ang pagnenegosyo. Kailangan mong i-equip yung sarili mo because there's abundance of opportunities out there na pwede mo ngang i-take advantage, na pwede mong pagkakitaan kung knowledgeable ka at meron kang skills or meron kang capacity to actually grow that business. So number 1 rule, kung gusto mo mapabilang doon sa 1%, equip yourself with knowledge and information. Kailangan mo mag-aral. Second, before you pursue sa pagninegosyo na kailangan mong gawin, mingle and get along with successful people. Yung mga negosyante na, magpaturo ka sa kanila. Ask. Yan po ay isang pinaka-importanting success principle. Kung gusto mong mapabilang sa 1%, ano ibig sabihin ng ask? Magtanong ka. Kung hindi mo kakilala, abundant ang tao sa Facebook, abundant ang tao sa ibang social media. Diba? Hindi naman mababawasan ang pera mo kung magme-message ka doon sa iniidolo mo na negosyante. For example, kumita siya sa pagbebenta ng sapatos sa online. Tanong mo, paano mo nagawa yan? I'm so inspired. Na-move ako sa ginagawa mo. Gusto ko rin maging kagaya mo. Ask other people. Communicate. Connect with other people. Bakit? Kasi kung ang reference mo lang is yung nalalaman mo lang ngayon, for the longest time, hindi ka nga negosyante. So what will happen? Sigurado mag-fail ka. Tanungin mo, ano yung mga stumbling blocks sa mga negosyante? Saan ako pwede mag-fail? Ano yung mga dapat kong gawin to actually succeed the business? Maraming ways para maging successful ka na kailangan mo talagang mag-connect sa ibang tao. Diba? Yun yung kailangan nating maintindihan na nami-misinterpret na maraming tao na, kailangan ko bang makisama sa mga yan? Parang nakakahiya kasi parang social climber naman yata yung datingan ko niyan or kaya masyado naman akong impostor niyan. Parang ganun yung thinking nila, ganun yung mindset nila. Hindi maniwala kayo kung naging successful yan, coming from rags to riches yan, mabait na tao yan. So, collaborate. Yun po yung kailangan ninyong gawin. Number 1, equip yourself with knowledge and information. Secondly, collaborate with other people. Maghanap ka ng reference. Diba? Magtanong ka sa kanila. Alamin mo kung paano sila nagiging successful. At kung ano yung mga ginawa nila na po pwede mong i-apply, na pwede mong i-adapt sa negosyo mo. Kung hindi ka nila pansinin, marami ka namang ibang pwedeng pagtanungan or marami ka nang pwedeng hanapin na reference sa online. Sa YouTube, marami kang makukuha dyan na para matutunan mo, para maiwasan natin yung maraming trial and error. Sa lahat po ng negosyo, even if nag-aral ka, even if maraming nag-mentor sa'yo, nagturo sa'yo sa pagnenegosyo, meron paling mga trial and error. Kaya number 3, na kailangan mong maintindihan kung gusto mong mapabilang dun sa 1%, prepare yourself. Kailangan prepared ka. Mentally, emotionally, and physically. Okay? Mentally, emotionally, physically sa negosyo. Because being a businessman or an entrepreneur is not easy. Sobrang hirap. Wala get rich quick scheme. Hindi totoo yan. Yung pag nagnegosyo ka ngayon, after 1 year, mayaman ka na. 2 years, may bahay ka na. 3 years, may ganito ka na. Maybe in some person or some people, naging posible sa kanila yon. Pero numbers will tell us that is not happening most of the time. Why? Failure is part of the business. Parte ng negosyo yan. Hindi siya may iwasan. Inevitable ang failure sa negosyo. Pag nagnegosyo ka, sometimes, ang unang failure na may experience mo, nagtinda ka, walang bumibili ng produkto mo, nilalangaw. Inalok mo sa mga mahal mo sa buhay, tinanggihan ka pa. Inalok mo sa mga kaibigan mo, tinanggihan ka rin. Inalok mo sa ibang tao, hindi nila gusto yung konsepto mo. Ikaw na lang sa sarili mo ang naniniwala. That will happen. Diyan masusubok Ano na kaya? Tama ba itong ginagawa ko? Papasukan ka ng duda niyan. Papasukan ka ng takot niyan. Ang sasabihin mo sa sarili mo, parang mali yata itong pinasok ko. Hindi naman yata tama. Hindi naman totoo na pag nag-negosyo ka, kikita ka, yayaman ka ganito.
My suggestion to you, my friend, is you have to try and try and try. Maniwala ka sa akin, experience kasi ang negosyo eh. Hindi po yan academic, experience siya. Kailangan mong i-experience. Ano sinasabi mo, sir? Yes, definitely, you will be experiencing failure. You will be experiencing discouragements. Nasasabihin sa'yo ng maraming tao na wag mo nang ituloy yan. Walang kakwenta-kwenta yung ginagawa mo. Bumalik ka na lang sa pagtatrabaho. Alam mo, ang ganda-ganda ng buhay mo dati. Hindi ko alam kung bakit ka nagbebenta ng ganyan ngayon. Yan yung mga sasabihin ng ibang tao sa'yo. Eto masakit. Kung sino pa yung mahal mo sa buhay, sila pa yung unang tatanggi sa'yo. Sila pa yung unang magsasabi sa'yo, tigilan mo na. Discouragements, rejections, inalok mo, tinanggihan ka, binenta mo, hindi bumili, walang bumibili. Those are the things na makakapagpatibay sa'yo bilang negosyante. I'll tell you that. Kasi wala naman pong nabuong ginto kung hindi dumaan sa matinding apoy. Wala rin hong naging makinang maganda na diamante nang hindi nakulong ng daan, libo o bilyong taon. Kaya, kailangan nating maintindihan yan. Diba? Na ngayon pa lang, hindi po smooth ang pagiging negosyante. There will come a time that ikaw mismo magdududa ka na rin sa sarili mo kung tama ba yung ginagawa mo. Na kailangan alam mo talaga kung bakit mo siya ginagawa kasi yun yung magiging gasolina mo. Yun yung tutulong sa'yo para tumuloy ka, para hindi ka mag-give up. Maaring yung unang negosyong papasukin mo, hindi papabor sa'yo. Maaring yung pangalawang negosyong papasukin mo, hindi papabor sa'yo. Maaring yung pangatlong negosyong papasukin mo, hindi papabor sa'yo. Pero maniwala ka sa akin, subok ka lang ng subok, may papabor at may tatama din dyan. Consistent profitability, that's the number one cue. Secondly, if you have enough funds, enough budget for marketing na. Pangalawang hint yan na pwede ka na makapag-expand ng negosyo. And then, of course, number three, if you are ready for the production. Kung capable ka na sa pag-produce ng mas maraming produkto, pag-train ng mas maraming empleyado, pag-deploy ng mga empleyado sa iba't ibang lugar dahil yung store nyo, yung operation nila is, kumbaga, alam nyo na kung ano yung pinaka-perfect na sistema sa operation. Pag kayang mga yan, na-master nyo na. That's the hint. Mag-expand ka na sa negosyo. Kapag ka na-perfect mo na yung production ng mga tao, training, kung service-oriented yung negosyo mo. Diba? For example, nasa salon business ka, nakakapag-duplicate ka na ng marunong maggupit, nakakapag-duplicate ka na ng marunong mag-reband, nakakapag-duplicate ka na ng marunong magmasahe, for example, spa. Pag kaya mo na mag-training ng tao, isa sa hint yan, kaya mo na mag-produce ng manpower, so pwede ka na magtayo ng isa pang branch kasi kaya mo mag-duplicate ng mga empleyado. In terms naman sa food, kailangan na ma-master nyo yung proseso ng pag-handle ng commissary. Yung paggagawa ng produkto, yung napapahaba nyo na yung shelf life ng products na i-deliver ninyo. Ayan. So kapag ka, sa palagay mo, ready ka na sa mga ganong aspect, yun yung pinaka-third na cue or hint, pwede ka na mag-expand ng negosyo. Thank you so much at nakasama namin kayo hanggang sa parte na to. Sana ay marami kayong natutunan, napulot, na pwede nating magamit sa pagninegosyo at sa buhay natin. Please like, follow, and subscribe for more videos. Follow lang po kayo sa RDR Business Solutions sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube. Para sa mga free trainings and workshop, please kindly join our exclusive community. Doon po ay nagkakandak kami ng libreng workshops and seminar para mapanood nyo po yung buong series na mga videos na kinakrap po namin na siya naman po namin ina-upload sa aming Facebook and YouTube. So ginagawa po namin yan ng live doon sa aming exclusive community. So kung hindi pa po kayo nakakapag-join, please join to that page. Maraming salamat.